Tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Marian de la Peña sa sandaling tumama ang dulo ng ballpen sa papel. Ito na yon, ang huling pirma. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay na pilit niyang itinatago sa ilalim ng mesa. Sa harap niya, nakaupo ang kanyang asawa. Hindi, ang malapit ng maging dating asawa na si Ramon Villaverde. Walang emosyon sa mukha nito, abala sa pagtingin sa mamahaling relos sa kanyang pulso. Isang relos na regalo niya noong anibersaryo nila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marian. "Pirmahan mo na, Marian." Ang boses ni Ramon, malamig, walang pakialam, parang naguutos lang sa isang katulong. Sa loob ng 5 taon, ganito ang tono niya. Ngunit ngayon, sa huling pagkakataon, hindi na ito nakapagdulot ng takot kay Marian. Pagkamanhid na lang, huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng natitirang lakas, at iginuhit ang kanyang pangalan sa ibabaw ng linya. Marian de la Peña. Sa huling pagkakataon, na isusulat niya ang pangalan kasama ang apelyidong Villaverde. Bawat letra ay parang isang pako na ibinabaon niya sa kabaong ng kanilang pagsasama. Nang matapos, marahan niyang itinulak ang dokumento pabalik sa gitna ng mesa. "Okay na po, attorney." Hindi niya tinignan si Ramon. Ayaw niyang makita ang kahit anong bahid ng tagumpay sa mukha nito. Tumayo siya, naramdaman ang paninigas ng kanyang mga binti. "Wala na ba akong kailangang gawin dito?" tanong niya sa abogado. Ang boses ay halos pabulong. "Wala na, Mrs. Dela." Saglit na natigilan ng abogado. "Miss de la Peña, kami na po ang bahala sa lahat." Tumango si Marian. Bawat hakbang palabas ng malamig na opisina ay parang 1 milya ang layo. Hindi siya lumingon. Alam niyang sa pagtalikod niya, tinatapos na niya ang isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng takot, luha, at mga pasang hindi nakikita. Pagpasok niya sa kanyang luma at pinag-ipunan na kotse, doon lamang bumigay ang kanyang kontrol. Sumandal siya sa manibela at humagulgol. Hindi iyak ng panghihinayang, kundi iyak ng pagod. Pagod na kaluluwa. Naalala niya ang mga gabing hindi siya makatulog, nag-aabang sa pag-uwi ni Ramon na amoy alak at pabango ng ibang babae. Naalala niya ang mga salitang tumagos sa kanyang puso, ang mga masasakit na mura, ang mga pagbabanta. Naalala niya ang mga pasa sa kanyang braso na pilit niyang tinatakpan ng mahahabang manggas. Tapos na. Sa wakas, malaya na ako. Pero bakit parang ang bigat pa rin? Tumingin siya sa kanyang wallet. Iilang libo na lang ang laman. Ang bank account niya, halos wala na ring natira. Lahat na ibigay niya. Lahat kinuha nila. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa dati niyang kaibigan sa trabaho. Isang mensaheng babago sa lahat. Nang buksan niya ito, isang litrato ang bumungad sa kanya. Isang marangyang party. Mga taong nakangiti, may hawak na kupitan ng champagne. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Ramon. May akbay na isang magandang babae. Sa likod nila, isang malaking banner sabi, "Congratulations, Ramon and Katrina. Cheers to a new beginning." Parang may pumiga sa puso ni Marian. Hindi pa man natutuyo ang tinta sa divorce papers, may kapalit na agad siya. At nagdiriwang sila. Nagdiriwang sila sa paglaya mula sa kanya. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Napalitan ito ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang malamig at matalim na galit. Ang dugo niya ay unti-unting kumulo. Ang mga kamay niyang nanginginig kanina dahil sa takot ay ngayoy nanginginig na sa tindi ng galit. Sila, nagpapakasaya sa isang party na tiyak na ginastusan ng libo-libo. Samantalang siya, narito, halos walang pera, wasak ang puso't kaluluwa. At saan galing ang perang ipinangpaparty nila? Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang ideya na parehong nakakatakot at nagbibigay lakas. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-dial, hindi sa kaibigan, hindi sa pamilya,
kundi sa customer service ng bangko. "Good afternoon, ma'am. How may I help you?" Sabi ng boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Marian. Ang boses niya, nang lumabas, ay kalmado, pero may diin, may kapangyarihan. "Good afternoon. I would like to cancel my supplementary credit card. Card number 4578. Ibinigay niya ang numero ng card na alam niyang nasa wallet ni Ramon ngayon. Ang card na ginagamit ng buong pamilya Villaverde na parang balon na walang katapusan ang laman. Ang card na nakapangalan sa kanya. "Okay, ma'am. May I know the reason for cancellation?" Tumingin si Marian sa litrato sa kanyang cellphone, sa mga ngiti, sa pagdiriwang nila. "Personal reasons." Simpleng sagot niya. "I want it cancelled, effective immediately." "Okay, ma'am. Processing it now. The card is now permanently blocked." "Salamat," sabi ni Marian at ibinaba ang tawag. Katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Marian ang isang bagay na mas malakas pa sa takot at sakit. Control. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti sa gitna ng mga luhang natuyo na sa kanyang pisngi. Ini-start niya ang makina ng kotse, handa nang umalis at magsimula muli. Ngunit bago pa man niya maiangat ang handbrake, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siyang sagutin. Baka si Ramon. Sisigawan na naman siya. Pero may nag-udyok sa kanyang pindutin ang answer button. "Hello?" Mahinang sabi niya. Isang nagmamadali at kinakabahang boses ng babae ang sumagot. "Ma'am Marian? Ma'am Marian de la Peña po ba ito?" "Sino to?" "Ma'am, ako po ito. Si Liza. Yung dating accountant sa kumpanya. Pipasensya na po sa abala." Kumunot ang noo ni Marian. Naalala niya si Liza. Isang tahimik na babae na bigla na lang nag-resign. 2 taon na ang nakalipas. "Liza, bakit ka napatawag?" Narinig ni Marian ang malalim na paghinga sa kabilang linya, na para bang tinitipon ng kausap ang lakas ng loob nito. "Ma'am Marian," sabi ni Liza, nanginginig ang boses. "Kailangan niyo pong malaman ang totoo." Nanatiling nakatutok ang cellphone sa tainga ni Marian kahit pa ilang segundo nang tapos ang tawag. Liza, ang tahimik na accountant, anong katotohanan ang sinasabi niya? Isang pamilyar na takot ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Pero sa pagkakataong ito, may kasama itong determinasyon. Kung ano man ito, kailangan niyang malaman. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at hindi gaanong mataong coffee shop sa isang sulok ng Quezon City. Pagdating ni Marian, naroon na si Liza sa pinakadulong mesa, nakatalikod sa pinto, na para bang nagtatago. "Liza?" tawag ni Marian. Biglang napatalon sa gulat si Liza. Ang kanyang mga mata ay ligaw, palingalinga sa paligid. Mas pumayat siya kumpara sa huling pagkikita nila at may malalalim na eye bag sa ilalim ng kanyang mga mata. "Ma'am Marian," halos pabulong na sabi niya. "Salamat po at pumunta kayo." "Ayos ka lang ba?" tanong ni Marian habang umuupo. "Ano ba itong sasabihin mo? Nag-aalala ako sa'yo." Mahigpit ang hawak ni Liza sa kanyang bag na nakapatong sa kanyang kandungan. "Ma'am, hindi po ako basta-basta nag-resign noon. Pinilit po ako." Kumunot ang noo ni Marian. "Pinilit? Sinong pumilit sa'yo?" Yumuko si Liza, nanginginig ang mga labi. "Si Doña Esmeralda po, ang mami ni Sir Ramon." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marian. Ang biyena niyang laging nakangiti sa harap niya, ang nagbibigay sa kanya ng mga mamahaling regalo, pero laging may pahiwatig ng pagkalkula sa bawat kilos. "Bakit? Anong ginawa mo?" May nakita po ako sa mga libro ng kumpanya," patuloy ni Liza, hindi makatingin ng diretso. "Mga transaksyon na hindi ko maintindihan, malalaking halaga ng pera na inilalabas, pero walang kaukulang resibo o proyekto. Nang sinubukan kong tanungin si Sir Ramon, nginitian niya lang ako. Pero kinabukasan,
Ipinatawag ako ni Doña Esmeralda sa opisina niya. Naalala ni Marian ang araw na yon. Ang tensyon sa mukha ni Liza. Sinabi niya sa akin, kalimutan mo ang nakita mo kung ayaw mong madamay ang pamilya mo. Binigyan niya ako ng malaking halaga para manahimik at umalis. Natakot po ako, ma'am. May sakit po ang nanay ko noon, kaya tinanggap ko at umalis. Isang piraso ng puzzle ang nabuo sa isip ni Marian. Ang biglaang pag-alis ni Liza. Ang laging pagkontrol ni Doña Esmeralda sa pananalapi ng pamilya. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon mo lang sinasabi ito? Tanong ni Marian. Ang boses ay naglalaman ng hinanakit at pag-asa. Dahil po sa konsensya ko, sagot ni Liza. At sa wakas, ay tumingin sa mga mata ni Marian. May luha sa mga mata nito. At dahil narinig ko po ang tungkol sa divorce, alam kong gagamitin nila ang lahat laban sa inyo. Ma'am, hindi lang po pera ng kumpanya ang ginagalaw nila. Pera niyo po. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Liza ang isang maliit na USB flash drive at marahang inilapag sa mesa na parang isang bagay na napakabigat. Bago po ako umalis, nagawa kong kopyahin ang ilang files. Hindi po lahat, pero sapat na po ito para simulan nyo. Ito lang po ang nailabas ko. Simula pa lang po iyan. Nakatitig lang si Marian sa maliit na bagay na yon. Isang piraso ng plastic at metal na maaaring maglaman ng mga sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Nang akmang hahawakan na niya ang USB, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Nanginig ang kamay niya nang makita ang pangalan sa screen. Ramon. Sinulyapan niya si Liza na para bang humihingi ng permiso. Tumango ito. Huminga ng malalim si Marian bago sagutin ang tawag at i-loudspeaker. Anong problema mo, Marian? Isang sumisigaw na boses ang agad na bumungad. Bakit mo pinakancel ang credit card? Nagmumuka akong tanga dito. Hindi sumagot si Marian. Ang dating Marian ay iiyak at hihingi ng tawad. Ngunit ang Marian ngayon ay nakinig lang. Hinayaan si Ramon na ilabas ang lahat ng galit nito. Alam mo ba ang kahihiyang idinulot mo? Sagutin mo ako. Pera ko. Kalmadong sagot ni Marian. Ang boses ay walang bahid ng takot. Karapatan ko. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tila nabigla si Ramon sa kanyang sagot. Huwag mo akong susubukan, Marian. Hindi na niya pinatapos. Pinindot niya ang end call button. Nakatitig sa kanya si Liza, may paghanga sa kanyang mga mata. Kinuha ni Marian ang USB at itinago sa kanyang bag. Salamat, Liza. Malaking utang na loob ko sa'yo to. Mabilis siyang umuwi sa maliit na apartment na pansamantala niyang tinutuluyan. Isang kwarto lang, malayo sa mansyon ng mga Villaverde, pero dito, malaya siyang huminga. Nanginginig ang mga kamay. Isinaksak niya ang USB sa kanyang luma at mabagal na laptop. Isang folder lang ang laman. Binuksan niya ito. Maraming dokumento. Pinili niya ang isa na may pangalang Loan Agreement B. Nag-load ang file. Isang kontrata ng pautang. Ang pangalan ng kumpanya ay nakalista bilang borrower at ang halaga? 10 milyong piso. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi niya matandaang pumirma siya sa ganitong kalaking pautang. Nag-scroll down siya hanggang sa dulo ng dokumento, sa bahagi ng mga pirma at naroon. Ang pangalan niya, Marian de la Peña, at ang pirma niya. Pero hindi yun ang kanyang pirma. Kamukhang kamukha, pero may maliliit na detalye na iba. Isang pamimeke. Isang napakagaling na pamimeke. Pakiramdam niya ay parang sinaksak siya ng paulit-ulit. Hindi lang pala ang puso niya ang niloko, pati ang pagkatao niya, ang pangalan niya, ginamit para sa kasakiman nila. Biglang may nag-pop up na notification sa screen ng kanyang laptop. Isang email mula sa bangko. Ang subject, Final Notice of Foreclosure. Binuksan niya ito nang may kumakabog na dibdib. Dear Miss De La Peña, this is to inform you that the mortgage on your property located at Villaverde Holdings
is now subject to foreclosure due to non-payment. You have 48 hours to settle the outstanding balance. Hindi niya natapos basahin. Villaverde Holdings. Ang bahay na akala niya ay sa kanya. Ang bahay na ipinundar niya mula sa sarili niyang pera. Nakataya na pala. At may 48 oras na lang siya bago ito mawala ng tuluyan. Pabalibag na isinara ni Ramon Villaverde ang pinto ng kanyang BIM. Ang marang niyang selebrasyon ay nagtapos sa isang napakalaking kahihiyan. Ang bulungan ng mga bisita, ang galit na mukha ng caterer, ang walang tigil na tawag mula sa mga supplier. Lahat ay umuugong sa loob ng kanyang ulo na parang isang sirang plaka. "Hayop ka, Marian! Hayop ka!" Sigaw niya sa loob ng kotse, paulit-ulit na hinahampas ang manibela. Paano nangyari to? Isang tawag lang. Isang simpleng pag-cancel ng credit card at gumuho ang lahat. Sa isang iglap, mula sa isang kinaiinggitang CEO, naging isa siyang pulubing hindi makapagbayad ng kanyang mga utang sa harap ng buong alta sosyedad. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan pauwi sa mansyon ng mga Villaverde. Hindi ito ang bahay na tinitirhan nila ni Marian. Ito ang bahay ng kanyang ina, ang sentro ng kapangyarihan ng kanilang pamilya. Pagpasok niya sa malaking pinto, naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Esmeralda Villaverde, na kalmadong nakaupo sa kanyang engrandeng sala, nagbabasa ng isang libro na para bang walang nangyaring kaguluhan. "Ma," sigaw ni Ramon. Ang boses ay puno ng pagkasuklam at pagkasindak. "Nakita mo ba ang nangyari? Pinahiya niya ako. Pinahiya niya tayong lahat." Dahan-dahang ibinaba ni Doña Esmeralda ang kanyang libro. Ang kanyang mga mata, malamig at mapanuri, ay tumitig kay Ramon. Walang bakas ng awa, tanging pagkadismaya. "Ikaw ang nagpahamak sa sarili mo, Ramon," sabi nito. Ang boses ay matalim na parang yelo. "I told you to be careful. I told you to finish everything cleanly. Pero anong ginawa mo? Nagparty ka. Ipinagmayabang mo ang isang tagumpay na hindi pa naman talaga sayo." "Pero ma, hindi ko naman alam na gagawin niya yon," pagdadahilan ni Ramon. Tumayo si Doña Esmeralda. Sa isang tingin lang mula sa kanyang ina ay sapat na para manliit si Ramon. "Inutil ka," aniya. Ang bawat salita ay parang isang sampal. "Palibhasay pera lang ni Marian ang nagpapagalaw sa'yo. 5 taon, Ramon. 5 taon mong hinayaan ang sarili mo na mabuhay sa palad ng babaeng yon. At ngayon na wala na siya, para kang asong nawawala." Napayuko si Ramon. Totoo. Lahat ng sinabi ng kanyang ina ay totoo. "Anong gagawin natin ngayon?" tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na. Isang matigas na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Esmeralda. "Ang dapat sana'y ginawa mo na noon pa." Sa sandaling iyon, isang babae ang bumaba mula sa hagdanan. Si Katrina, ang bagong nobya. Ngunit ang babaeng nasa harap nila ngayon ay hindi ang mahinhin at matamis na babaeng ipinakilala ni Ramon sa lahat. Ang suot niya ay isang business suit at ang kanyang mga mata ay matalas at kalkulado. "The bank called," sabi ni Katrina. Ang boses ay walang emosyon. "The foreclosure notice for Villaverde Holdings has been sent to Marian's email. We're running out of time." Humarap si Ramon sa kanya. Bakit alam niya ang tungkol doon? Akala ko ba nakasecure lahat ng accounts? Umiling si Katrina. "The primary account holder always gets the notice, Ramon. Basic protocol." "So ano ang plano?" tanong muli ni Ramon. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa dalawang babae. Si Doña Esmeralda ang sumagot. "Simple lang. Kung wala na tayong pera mula sa kanya, kukunin natin ang lahat ng pwede nating kunin bago pa huli ang lahat." "Katrina, asikasuhin mo na ang pag-transfer ng mga natitirang assets sa offshore accounts. Ako na ang bahala sa mga papeles para maipakita na kusang loob na isinalin ni Marian ang kanyang mga shares sa kumpanya bago pa ang divorce." "Paano kung lumaban siya?" tanong ni Ramon.
Ang takot ay muling bumabalik. Isang madilim na tawa ang kumawala kay Doña Esmeralda. Lumapit siya sa kanyang anak at marahang hinaplos ang pisngi nito, pero ang kanyang mga mata ay walang kabaitan. Doon ka na papasok, anak. Anya, gagamitin natin ang media. Ikakalat natin ang mga kwentong siya ang may problema. Lulong sa sugal, maluho, desperada. Sisirain natin ang pangalan niya. Gagawa tayo ng isang imahe na kahit anong sabihin niya, walang sino man ang maniniwala sa kanya. Sa huli, siya ang lalabas na masama at tayo ang biktima. Naramdaman ni Ramon ang pag-akyat ng kaba sa kanyang dibdib, ngunit napalitan din ito ng isang masamang kagalakan. Ito ang kanyang ina. Laging may solusyon, laging handang gawin ang lahat para manalo. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa kanilang masamang plano, biglang tumunog ang telepono ni Ramon. Si Attorney Sandoval, sabi niya bago sagutin ang tawag. Yes, Attorney? Nakinig si Ramon. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Ano? Sigurado ka ba dyan? Halos pasigaw niyang sabi. Nang ibaba niya ang telepono, napatingin siya sa kanyang ina at kay Katrina. Para siyang nakakita ng multo. Ano yon? Malamig na tanong ni Doña Esmeralda. Nanginginig ang labi ni Ramon habang nagsasalita. Si Marian. Nagsampa siya ng kaso. Formal fraud complaint. Laban sa akin. At sa'yo, ma. Tumaas ang kilay ni Doña Esmeralda. Tila hindi natinag. Isang desperadang galaw. Wala siyang ebidensya. May abogado siya. Hirap na sabi ni Ramon. Isang kilalang abogado. At sino naman yan? Tanong ni Doña Esmeralda. May bahid ng pagkainip. Napalunok si Ramon bago sabihin ang pangalan. Isang pangalan na kilala sa buong legal community. Isang pangalan na kinatatakutan ng mga may kasalanan. Mateo Cruz. Sa pagbanggit ng pangalan, sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon ang isang bagay sa mga mata ng kanyang ina na hindi niya pa nakikita dati. Isang bahid ng takot. Ang opisina ni Attorney Mateo Cruz ay hindi katulad ng inaasahan ni Marian. Walang naglalakihang mga painting o mga gintong palamuti. Sa halip, ang mga pader ay puno ng mga naka-frame na pasasalamat mula sa kanyang mga dating kliyente. Mga sulat kamay na liham, mga litrato ng mga batang nakangiti, mga simpleng plake ng pagkilala. Bawat isa ay tila isang testamento sa mga buhay na nabago niya. Si Mateo Cruz mismo ay isang imposing na figura. Matangkad, seryoso ang muka, at may mga matang tila kayang basahin ang kaluluwa ng kanyang kausap. Nang pumasok si Marian sa kanyang opisina, tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, hindi sa paraan ng panghuhusga, kundi sa paraan ng isang doktor na sinusuri ang isang pasyente. Miss De La Peña, sabi niya, ang boses ay malalim at may awtoridad. Maupo ka. Nanginginig na umupo si Marian. Inilapag niya sa mesa ang USB na bigay ni Liza at ang foreclosure notice mula sa bangko. Attorney, kailangan ko po ng tulong ninyo. Kinuha ni Mateo ang mga dokumento at sinuri ito. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka habang binabasa ang mga detalye ng pekeng loan agreement at ang banta ng pagkawala ng ari-arian ni Marian. So the classic story, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Asawang mapang-abuso, inubos ang pera mo, at ngayon, gusto kang palabasin na ikaw ang may kasalanan. Tumango si Marian, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero meron pa po, attorney. Ikinuwento niya ang tungkol kay Liza, ang tungkol sa mga sistematikong transaksyon na natuklasan nito, at ang pagtatangka ng pamilya Villaverde na ilipat ang mga ninakaw na assets. Habang nagsasalita si Marian, nakikinig lang si Mateo. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa. Nang matapos si Marian, sumandal si Mateo sa kanyang upuan. This is not just a marital dispute, Miss De La Peña,
sabi niya. Ang tingin ay nakapako kay Marian. This is organized, large-scale fraud. Syndicated estafa to be exact. At ang kalaban mo ay hindi lang ang asawa mo. Laban ito sa buong pamilya Villaverde, isang pamilyang kilala sa kanilang impluensya. Alam ko po, mahinang sagot ni Marian. Kaya po kayo ang nilapitan ko. Sabi po nila, hindi kayo umuurong sa laban. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Hindi nga, pero kailangan kong malaman kung handa ka rin ba. Handa po saan? Handa ka ba sa gulo? Seryosong tanong ni Mateo. Dahil hindi sila uupo lang at hahayaang manalo ka. Gagamitin nila ang kanilang pera at kapangyarihan para durugin ka. They will paint you as a bitter, vengeful ex-wife. Iimbestigahan nila ang buong buhay mo. Hahanapan ka ng butas. They will attack your character. They will use the media to destroy your reputation. Ang tanong, handa ka na ba? Napalunok si Marian. Ang bawat salitang binitawan ni Mateo ay parang isang mabigat na bato. Naalala niya ang kahihiyan, ang takot, ang sakit, at naalala niya ang galit na naramdaman niya sa loob ng kotse. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mateo Cruz at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Puno ito ng isang determinasyon na ngayon lang niya natuklasan sa kanyang sarili. Attorney, sabi niya, sa loob ng 5 taon, araw-araw nila akong dinurog. Kinuha nila ang pera ko, ang kumpanya ko, ang dignidad ko. Wala na po silang pwedeng kunin pa sa akin. Huminga siya ng malalim. Handa na po ako para sa hustisya. Para sa lahat ng babaeng katulad ko na inabuso at inapi nila. Tumango si Mateo, tila nasiyahan sa kanyang narinig. Kinuha niya ang telepono at nag-dial. Grace, i-cancel mo lahat ng appointments ko for the rest of the day. Utos niya sa kanyang sekretarya. We have a new case, a very important one. Ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Marian. Okay, Ms. De La Peña, let's get to work. Kailangan nating makuha ang testimonya ni Liza. Kailangan natin siyang ilagay sa isang safe house at kailangan nating mag-file ng temporary restraining order para mapigilan ang anumang bank transfers ng mga Villaverde. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam si Marian ng pag-asa. May kakampi siya at hindi lang basta-basta kakampi. Nang matapos ang kanilang mahabang pag-uusap, inihatid siya ni Mateo hanggang sa may pinto. Isang bagay pa, Marian, sabi nito. Tinawag siya sa kanyang unang pangalan sa unang pagkakataon. Mula ngayon, mag-ingat ka. Huwag kang magtitiwala basta-basta. At ihanda mo ang sarili mo. The war has just begun. Tumango si Marian, mas matatag na ngayon. Salamat po, attorney. Mateo na lang. Sabi nito sabay abot ng kamay. Partners tayo sa laban na to. Tinanggap ni Marian ang kanyang kamay. Isang matibay na handshake. Isang simbolo ng kanilang nabuong alyansa. Paglabas niya ng gusali, pakiramdam niya ay nabawasan ang bigat sa kanyang mga balikat. May pag-asa. May laban. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag, handa nang tawagan si Liza. Ngunit bago pa man niya ma-dial ang numero, nag-vibrate ito at umilaw. Isang news alert mula sa isang sikat na online gossip site. Binuksan niya ito. Isang malaking litrato niya ang bumungad sa kanya. Isang litrato na kuha ilang taon na ang nakalipas noong minsang sinamahan niya ang isang kliyente sa isang kasino para sa isang business meeting. Ngunit ang anggulo ng kuha ay nagmumukha siyang nag-iisa at nalululong sa pagsusugal. At ang headline, businesswoman na si Marian De La Peña, nalugi at iniwan ng asawa dahil sa pagkalulong sa sugal. Nabitawan ni Marian ang kanyang cellphone. Nagsimula na ang giyera. Ang amoy ng mamahaling tsaa at lumang libro ang bumabalot sa pribadong library ni Doña Esmeralda Villaverde. Dito, sa kanyang santuwaryo, malayo sa gulo ng mundo, ay kaya niyang kontrolin ang lahat. Sa isang kamay,
Hawak niya ang isang porselanang tasa. Sa kabila, ang kanyang cellphone, ang kanyang sandata. Yes, editor, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. I want it on the front page, online, in print lahat. Use the photo I sent. Make the headline catchy. Something about gambling and financial ruin. Isang maikling katahimikan. Excellent, sabi niya bago ibaba ang tawag. Ngumiti si Doña Esmeralda. Simple lang naman ang pagpapatakbo ng mundo kung alam mo kung sino ang kokontrolin. Mga editor ng dyaryo, mga blogger, mga ahente ng PR, lahat sila ay may presyo. At si Doña Esmeralda ay laging handang magbayad. Sumimsim siya ng tsa, ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang unang araw na ipinakilala ni Ramon si Marian sa kanya. Isang simpleng babae, medyo mahiyain, pero may talino sa negosyo na nakikita niya sa mga mata nito. At higit sa lahat, may malaking mana mula sa mga yumaong magulang. Sa panahong iyon, ang pamilya Villaverde ay unti-unti nang nalulubog sa utang dahil sa mga palpak na desisyon sa negosyo ng kanyang yumaong asawa. Nakita niya kay Marian hindi ang isang manugang, kundi isang solusyon, isang gintong gansa. She is the key, Ramon. Don't fail me. Naaalala pa niya ang sinabi niya sa kanyang anak. At sa simula, naging perpekto ang lahat. Si Marian, sa kanyang pag-ibig at pagiging tapat, ay ibinigay ang lahat. Ibinangon niya ang naluluging kumpanya, pinalago ito, at isinalba ang pangalan ng mga Villaverde. At si Doña Esmeralda, sa likod ng mga ngiti at yakap, ay matiyagang hinintay ang tamang panahon para kunin ang lahat. Ang divorce, ang pag-file ni Marian ng kaso, ang pagkuha niya kay Mateo Cruz. Ang mga ito ay mga aberya lamang, mga batong kailangan niyang alisin sa kanyang dinaraanan. Kinuha niya muli ang kanyang cellphone at nag-dial ng ibang numero. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. Nasaan ka? Tanong niya nang may sumagot. Nakasunod po kami sa target, ma'am. Sagot ng magaspang na boses sa kabilang linya. Ang babaeng accountant, si Liza. Good, sabi ni Doña Esmeralda. Huwag niyo siyang iwawala sa paningin. Ipakita niyo na binabantayan niyo siya. Gusto kong maramdaman niya na wala siyang ligtas na lugar na mapupuntahan. Huminga siya ng malalim. Tinitimbang ang kanyang susunod na utos. Sundin niyo ang accountant na yan. Tiyakin niyong natatakot siya. Huwag niyong saktan. Sa ngayon. Masusunod po, ma'am. Ibinaba niya ang tawag. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang kapangyarihan. Ito ang laro na sanay siya. Ang laro ng takot at pagkontrol. Si Marian, sa kanyang emosyon, ay madaling basahin. Si Mateo Cruz, sa kanyang prinsipyo, ay may kahinaan din. Ang kailangan lang niyang gawin ay sirain ang pundasyon ng kanilang kaso. Si Liza, kapag nawala ang kredibilidad ng testigo, babagsak ang lahat. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ilang sandali lang, lumabas na sa pinakasikat na gossip website ang article. Ang litrato ni Marian. Ang headline na siya mismo ang nag-isip. Napangiti siyang muli. Ito pa lang ang simula. Bukas, lalabas na rin ito sa mga tabloid. Sa susunod na araw, pag-uusapan na ito sa radyo. Sisirain niya si Marian, piraso bawat piraso, hanggang sa wala nang matira sa kanyang pangalan at reputasyon. Sumimsim siyang muli ng tsa. Ipinagdiriwang ang kanyang naunang tagumpay. Si Marian ay isang langgam lamang na sinusubukang labanan ang isang elepante, isang nakakaawang palabas. Ngunit ang kanyang sandali ng pagwawagi ay biglang naantala nang muling tumunog ang kanyang cellphone, ang numero ng tauhan niyang nagmamanman. Ano na naman? Inis na tanong niya. Ma'am. Narinig niya ang pag-aalangan sa boses ng lalaki. Yung target po, si Liza. Nasundan po namin. Papunta siya sa isang parang safe house sa isang subdivision. At ano naman ngayon? Kasi po, ma'am, nag-atubili ang lalaki. May kasama po siya.
May sumalubong sa kanya sa labas ng bahay. Kumunot ang noo ni Doña Esmeralda. Sino no? Si Attorney Mateo Cruz po, ma'am. Kasama niya si Mateo Cruz. Crack. Nabitawan ni Doña Esmeralda ang kanyang porselanang tasa. Nabasag ito sa mamahaling Persian carpet. Ang tsa ay kumalat na parang dugo. Nakatitig lang siya sa basag na tasa. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Mateo Cruz. Hindi lang niya abogado si Marian. Protektor din niya ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Doña Esmeralda ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pamilyar na kaba. Ang safe house ay isang simpleng bungalow sa loob ng isang tahimik na subdivision, malayo sa ingay ng syudad. Walang anumang mamahaling gamit sa loob, tanging mga pangunahing pangangailangan lamang. Ngunit para kay Marian at lalo na kay Liza, ang apat na sulok ng bahay na ito ay nagbigay ng isang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na nilang hindi naramdaman. Walang nakakaalam ng lugar na, "To maliban sa ating tatlo," sabi ni Mateo Cruz habang isinasara ang pinto. Tiningnan niya ang 2 security camera monitor na konektado sa labas. May mga tao rin akong nagbabantay sa paligid. Ligtas kayo dito. Tumango si Liza, ngunit mahigpit pa rin ang hawak niya sa kanyang bag. Ang balita tungkol sa pag-atake ng media kay Marian ay lalo pang nagdulot ng takot sa kanya. Nakita niya kung gaano kabilis at gaano kadumi maglaro ang mga Villaverde. "Attorney, sigurado po ba tayo dito?" Nanginginig na tanong ni Liza. Paano kung mahanap nila tayo?" Lumapit si Marian at hinawakan ang kamay ni Liza. "Hindi nila tayo mahahanap. Magtiwala ka kay Attorney Cruz." Tumingin si Mateo kay Liza ng may pag-unawa. "Liza, alam kong natatakot ka, pero ang takot na yan ang ginagamit nila para manalo. Ang tanging paraan para matigil sila ay harapin sila, at para magawa natin yon, kailangan namin ang lahat ng nalalaman mo." Huminga ng malalim si Liza. Tumingin siya kay Marian, pagkatapos ay kay Mateo. Nakita niya sa mga mata ng dalawa ang determinasyon. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang bag sa mesa at binuksan ito. Mula sa ilalim ng mga damit, kinuha niya ang isang bagay na nakabalot sa plastik. Isang luma at itim na ledger. Isang notebook na ginagamit sa accounting. "Ano yan?" tanong ni Marian. "Ito po yung dahilan kung bakit nila ako pinilit umalis," sabi ni Liza habang inaalis ang plastik. Inilapag niya ang notebook sa mesa. Ang opisyal na libro ng kumpanya, lahat malinis. Pero ito po yung totoong libro. Binuklat ni Liza ang ledger. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay na mga numero at tala. Mga petsa, mga pangalan, mga halaga. Lahat po ng utang sa sugal ni Sir Ramon. Lahat ng transfer papunta kay Katrina. Lahat ng perang kinuha ni Doña Esmeralda para sa mga personal na gastos niya. Nakasulat po dito. Lumapit si Marian at Mateo sa mesa. Tiningnan nila ang mga nakasulat. Ang mga mata ni Marian ay nanlaki sa hindi makapaniwalang galit. Mga milyon-milyong piso para sa mga alahas, mga biyahe sa ibang bansa, mga sports car, at isang hiwalay na pahina para sa mga utang sa kasino na umaabot na sa halos 20 milyon. Perang pinaghirapan niya, perang ninakaw mula sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Mateo ay nakatuon sa ibang bagay. Itinuro niya ang isang serye ng mga entry sa mga huling pahina. Katrina Alcaraz, Swift Transfer, Cayman Islands Bank. Basa niya ng malakas. They're moving the money offshore. Pinaplano na nilang tumakas. Si Katrina. Kasabwat siya? Halos pabulong na tanong ni Marian. Ang buong akala niya ay isa lang itong babaeng nagmahal sa maling tao. Isa na namang biktima. Mulat sa pool, sabi ni Mateo. Ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso. Tumingin siya sa 2 babae. Ang kanyang mga mata
ay nag-aapoy sa isang matinding emosyon. This is it. This is the smoking gun. Ito ang ebidensyang magpapabagsak sa kanila. Hindi lang si Ramon ang babagsak dito, kundi ang buong pamilya niya. Isang ngiti ng pag-asa ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Marian. Sa wakas, ang patunay na hindi siya nababaliw. Ang patunay na hindi siya ang masama sa kwentong ito. Ano na po ang susunod nating gagawin, attorney? Tanong ni Liza. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Kailangan nating isumite ito bilang ebidensya sa korte bukas na bukas din, sabi ni Mateo, habang maingat na isinasara ang ledger. Once we do that, we can file for an immediate freeze order on all their assets. Hindi na sila makakagalaw. Sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang malakas na tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ding-dong! Ang tunog ng doorbell. Nagkatinginan silang tatlo. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkasindak. Nanigas ang lahat. Sino yan? Kinakabahang tanong ni Marian. Huwag kayong gagalaw. Mahinang utos ni Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit sa monitor ng security camera. Tinitigan niya ang screen. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang muka. Sino yan, Mateo? Muling tanong ni Marian. Ang puso ay kumakabog ng napakabilis. Hindi lumingon si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa screen. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay malamig at puno ng panganib. Marian, Liza, pumasok kayo sa kwarto. Lock the door. Huwag kayong lalabas. Ano man ang mangyari. Pero sino yan? Giit ni Liza. Sa wakas ay lumingon si Mateo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pag-aalala. Pulis, sabi niya. 2 pulis. At kasama nila ang abogado ng mga Villaverde. Ipinakita niya sa kanila ang isang piraso ng papel na hawak ng abogado sa screen. Isang opisyal na dokumento. May dala silang warrant of arrest. Tumingin siya ng diretso kay Marian. Para sa'yo. Ang tunog ng pag-click ng posas sa kanyang mga pulso ay isang tunog na hinding-hindi malilimutan ni Marian. Malamig, mabigat, pinal. Marian de la Peña, inaaresto ka namin sa salang label at falsification of public documents. Sabi ng isa sa mga pulis, ang boses ay walang emosyon, na para bang nagbabasa lang ng listahan ng bibilhin sa palengke. Hindi niyo pwedeng gawin to. This is harassment. Sigaw ni Mateo, hinarangan ang daan. Saan ang due process dito? Ngunit ang abogado ng mga Villaverde, isang lalaking may mapanuyang ngiti, ay iwiwinagayway lang ang warrant. Everything is in order, Attorney Cruz. May nag-file ng reklamo, may ebidensya, at may utos mula sa korte. Kung may reklamo ka, sa presinto mo na sabihin. Wala nang nagawa si Mateo. Si Liza ay napasandal sa pader. Ang mukha ay putlang-putla sa takot. Umiiyak ng walang tunog. Humarap si Marian kay Mateo bago siya tuluyang ilabas. Nakita niya ang galit at pagkadismaya sa mga mata nito. Mateo? Simula niya. Ang boses ay nanginginig. Huwag kang mag-alala, Marian. Mabilis na sabi ni Mateo. Ang boses ay mahina para sila lang ang makarinig. Isang palabas lang ito. Gawa-gawa lang nila ang lahat. Ilalabas din kita agad. Just stay strong. Tumango si Marian. Kahit papakiramdam niya, ay guguho na ang buo niyang mundo. Dinala siya sa isang masikip at maingay na presinto ng pulis. Ang amoy ng pawis, alikabok, at kawalan ng pag-asa ay tumagos sa kanyang ilong. Kinuha ang kanyang fingerprints, kinuhanan siya ng mugshot. Ang bawat proseso ay isang dagok sa kanyang dignidad, isang paalala na sa mata ng batas ngayon, siya ang kriminal. At pagkatapos, dinala siya sa isang selda. Isinara ang bakal na pinto sa likuran niya. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, isang tunog ng katapusan. Umupo siya sa isang malamig na sementadong bangko sa pinakasulok. Kasama niya sa loob ang iba pang mga babae
Mga mukhang pagod at walang pag-asa. Walang nagsalita sa kanya. Ang bawat isa ay abala sa sarili nilang kalbaryo. Doon, sa dilim ng selda, bumuhos ang lahat. Ang pakiramdam ng pagkatalo. Ginawa niya ang lahat ng tama. Lumaban siya. Naghahanap siya ng tulong. Ngunit sa huli, heto pa rin siya. Nakakulong. Tinalo ng pera at kapangyarihan ng pamilyang minsan niyang itinuring na sa kanya. Tama sila, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Wala akong laban sa kanila. Naalala niya ang mga salita ni Ramon na paulit-ulit na ibinabato sa kanya sa tuwing nag-aaway sila. Ano ka ba kung hindi dahil sa apelyido ko? Wala ka kung wala ako, Marian. Tandaan mo yan. Wala ka. Napayoko siya. Niyakap ang kanyang mga tuhod at umiyak. Umiyak siya para sa kanyang nawalang pag-ibig, sa kanyang ninakaw na pera, at higit sa lahat, sa kanyang nawasak na pagkatao. Pakiramdam niya, ito na ang dulo. Nanalo na sila. Ilang oras siyang nanatili sa ganoong posisyon. Ang ingay sa paligid ay unti-unting humina. Ang ilaw mula sa pasilyo ay ang tanging liwanag sa loob ng selda. Sa isang sandali ng katahimikan, itinaas niya ang kanyang ulo. Sa tapat niya, sa isang makintab na bahagi ng bakal na pinto, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng magulo ang buhok, namumugto ang mga mata, may bakas ng dumi sa pisngi, isang babaeng talunan. Ngunit habang tinititigan niya ang imahe, may iba siyang nakita. Sa likod ng mga luha at pagod, nakita niya ang isang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi pa niya nakita dati. Hindi ito ang kislap ng takot na laging naroon sa tuwing kaharap niya si Ramon. Hindi rin ito ang kislap ng galit na naramdaman niya sa kotse. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas matibay. Isang kislap ng paglaban. Naalala niya ang mukha ni Liza, puno ng takot ngunit handang itaya ang lahat para sa katotohanan. Naalala niya ang mga salita ni Mateo, puno ng paniniwala sa kanya. Hindi pa ito tapos. Ito mismo ang gusto nilang mangyari. Ang sumuko siya. Ang maniwala siyang wala siyang halaga. Dahan-dahan, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Gamit ang likod ng kanyang kamay, inayos niya ang kanyang buhok. Umupo siya ng diretso. Tinitigan niyang muli ang kanyang refleksyon. At sa katahimikan ng selda, bumulong siya sa kanyang sarili. Isang pangako. Hindi, sabi niya, may halaga ako. Ang bawat pagsubok na pinagdaanan niya, ang bawat sampal, ang bawat panloloko, hindi ito ang wawasak sa kanya. Ito ang bubuo sa kanya. Ang bakal ay kailangang dumaan sa apoy para tumibay. At ang gabing ito, sa loob ng malamig na seldang ito ang kanyang apoy. Hindi na siya ang Marian na dating takot. Hindi na. Kinaumagahan, isang gwardiya ang kumatok sa rehas. De la Peña, may piyansa ka na. Paglabas niya ng selda, si Mateo ang una niyang nakita. Ang mukha nito ay pagod, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Sabi ko sa'yo ilalabas kita, sabi nito. Ngumiti si Marian, isang tunay na ngiti. Salamat, Mateo. Habang naglalakad sila palabas ng presinto, may isa pang sinabi si Mateo. Isang balita na muling nagpaalab sa apoy sa kanyang dibdib. May tumawag sa akin kagabi, isang empleyado sa bangko na nakakilala sa kaso mo mula sa balita. Ayaw niyang magpakilala, pero may narinig siya. Huminto si Marian sa paglalakad. Narinig na ano? Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Narinig niya ang usapan ni Ramon at Katrina sa telepono tungkol sa isang private flight palabas ng bansa. Isang flight na nakabook sa ilalim ng ibang pangalan. Kailan? Tanong ni Marian. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Mamayang gabi. Ang courtroom ay parang isang pressure cooker. Bawat upuan ay okupado ng mga miyembro ng media, mga usisero, at mga taong sumusubaybay sa iskandalong bumabalot sa pamilya Villaverde.
Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Bawat pag-ubo o pag-usog ng upuan ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa isang panig, nakaupo si Marian kasama si Mateo Cruz. Kalmado ang kanyang panlabas na anyo. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit. Sa kabilang panig, ang buong pamilya Villaverde. Si Ramon, mukhang balisa. Si Doña Esmeralda, nagyeyelo ang ekspresyon at ang kanilang pangkat ng mga mamahaling abogado. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ng mga Villaverde, si Attorney Sandoval, ang unang tumayo. Ipinresinta niya ang mga pekeng dokumento, ang mga gawa-gawang testimonya na nagsasabing si Marian ay isang sugarol at incompetent na negosyante na siyang nagpabagsak sa sarili niyang kumpanya. Bawat salita niya ay isang patalim na sumusugat sa pagkatao ni Marian. Ngunit si Marian ay hindi natinag. Tumingin lang siya ng diretso. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa huwes. Nang si Mateo Cruz na ang tumayo, nagbago ang ihip ng hangin. Your Honor, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad. Ang panig ng depensa ay nagpinta ng isang larawan ng isang babaeng desperada. Ngayon, nais naming ipakita sa korteng ito ang tunay na larawan, isang larawan ng kasakiman, panloloko, at organisadong krimen. Ang unang isinalang ni Mateo sa witness stand ay si Liza. Nanginginig ang mga binti ni Liza habang naglalakad, papunta sa harapan. Ngunit nang maupo siya at tumingin kay Marian, nakita niya ang isang tango ng pasasalamat mula sa kaibigan. Iyon lang ang kailangan niya. Miss Liza, simula ni Mateo, maari mo bang sabihin sa korteng ito kung bakit ka umalis sa Villaverde Corporation? Sa una, pabulong ang boses ni Liza. Ngunit habang inilalabas niya ang lahat ng kanyang kinimkim na katotohanan, ang tungkol sa pananakot ni Doña Esmeralda, ang mga pekeng transaksyon, ang 2 set ng libro, ang kanyang boses ay lumakas, naging matatag. At pagkatapos, inilabas ni Mateo ang ledger, ang itim na notebook. Your Honor, this is the real record of the Villaverde Corporation's finances. Isang talaan ng kanilang mga ninakaw na yaman, deklara ni Mateo. Nagkagulo ang mga tao sa courtroom. Nagprotesta si Attorney Sandoval, ngunit ibinasura ito ng huwes. Ang ledger ay tinanggap bilang ebidensya, ngunit hindi pa tapos si Mateo. I call on my next witness, sabi niya. Ang anonymous tipster na tumawag sa aking opisina, isang branch manager mula sa BPI. Isang lalaking nasa mid-40s ang tumayo. Ang branch manager na nakausap ni Ramon at Katrina. Kinumpirma niya ang pag-book ng private flight at ang tangkang pag-transfer ng milyon-milyong dolyar patungo sa isang account sa Cayman Islands. Sa puntong ito, ang mukha ni Doña Esmeralda ay hindi na mapinta. Si Ramon naman ay pinagpapawisan na ng malapot. At para sa huling pasabog, sinabi ni Mateo, the prosecution calls Mr. Ramon Villaverde to the stand. Napilitang tumayo si Ramon. Habang naglalakad siya, sinulyapan niya ang kanyang ina na para bang humihingi ng tulong. Ngunit si Doña Esmeralda ay hindi nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako kay Marian, puno ng purong pagkamuhi. Mr. Villaverde, magalang na simula ni Mateo. Sa ilalim ng panunumpa, minahal mo ba ang asawa mong si Marian de la Peña? Objection, Your Honor. Irrelevant, sigaw ni Sandoval. Sustained, sabi ng huwes. Ngumiti si Mateo. Okay, let me rephrase. Mr. Villaverde, minahal ka ba talaga ni Katrina Alcaraz? O kasabwat mo siya sa pagnanakaw sa asawa mo? Objection. I will allow the question, sabi ng huwes. Namutla si Ramon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mahal ako ni Katrina. Talaga ba? Tanong ni Mateo, lumapit sa witness stand. Mahal ka niya, pero ang lahat ng bank accounts na paglilipatan ng pera ay nakapangalan sa kanya lamang.
Mahal ka niya, pero ang ticket sa private flight ay para sa kanya lang at sa isang Mr. Santos? Sino si Mr. Santos, Mr. Villaverde? Hindi makasagot si Ramon. Hindi, hindi totoo yan. Hindi batang totoo, Mr. Villaverde, ay plinano niyo itong lahat? Patuloy ni Mateo. Ang boses ay parang kulog. Ginamit niyo si Marian. Kinuha niyo ang pera niya. At nang wala na kayong makuhang iba, itinapon niyo siya na parang basura para makatakas kasama ang tunay mong kasabwat. Hindi! Sigaw ni Ramon, nawawala na sa sarili. Hindi ako. Hindi ako ang may utak nito. Kung hindi ikaw, sino? Mabilis na tanong ni Mateo, dinuduro siya. Sino ang nag-utos sa'yo na lokohin si Marian? Sino ang nagplano ng lahat ng ito? Nakatitig ang lahat kay Ramon. Ang buong courtroom ay naghihintay sa kanyang sagot. Tumingin siya sa kanyang mga abogado, sa huwes, at pagkatapos, sa kanyang ina. Nakita niya ang matigas na tingin ni Doña Esmeralda, isang tingin na nagbabanta. Ngunit sa tabi nito, nakita niya si Marian. Kalmado, matatag. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kasinungalingan ni Ramon. Ang takot sa kanyang ina ay napalitan ng takot sa kulungan. Siya! Sigaw niya itinuturo ang kanyang sariling ina. Utos niya ang lahat! Utos niya! Isang malakas na gasp ang pumuno sa courtroom. Sinabi niya sa akin na ligawan si Marian. Sinabi niya na kunin ko ang kumpanya. Siya ang nag-utos na pikehin ang mga pirma. Siya ang demonyo. Napatayo si Doña Esmeralda. Ang muka ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Walang hiya kang bata ka. Sinungaling. Ngunit huli na ang lahat. Ang pag-amin ni Ramon sa harap ng buong korte ay ang huling pako sa kanilang kabaong. Pumukpok ng malakas ang huwes. Order in the court! Order in the court! Sa gitna ng kaguluhan, idineklara ng huwes ang isang recess at nag-utos. Officers, I am ordering the immediate arrest of Doña Esmeralda Villaverde for masterminding this fraud. At magpadala kayo ng isang team sa airport. Hulihin niyo si Katrina Alcaraz bago pa siya makatakas ng bansa. Bumagsak si Doña Esmeralda sa kanyang upuan, talunan. Habang nilalapitan siya ng mga pulis, ang huli niyang ginawa ay tumingin kay Marian. Hindi na ito isang tingin ng pagkamuhi, kundi isang tingin ng ganap na pagkatalo. Lahat ng kamera ng media ay sabay-sabay na lumingon at itinutok kay Marian. Kumukuha ng litrato ng babaeng nagpabagsak sa isang makapangyarihang dinastiya. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng media ay unti-unting humupa. Ang hatol ay naibaba na. Si Ramon Villaverde, dahil sa kanyang testimonya, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya, ngunit mananatili pa rin siya sa kulungan ng maraming taon. Si Doña Esmeralda Villaverde ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa syndicated estafa at pamumuno sa isang criminal enterprise. Si Katrina Alcaraz, na nahuli sa airport bago pa man makasakay sa kanyang flight, ay naging state witness kapalit ng mas maikling sentensya. Inamin ang lahat ng kanyang partisipasyon sa krimen. Ang lahat ng ari-arian na napatunayang ninakaw mula kay Marian, kasama na ang Villaverde Holdings, ay ipinag-utos ng korte na ibalik sa kanya. Ang hustisya ay nanalo. Isang araw, habang inaasikaso ni Marian at Mateo ang mga huling papeles, sinabi sa kanya ng abogado na mayroon siyang bisita. Isang kahilingan mula sa kulungan. Nais siyang makausap ni Ramon sa huling pagkakataon bago ito ilipat sa bilibid. Nag-alinlangan si Marian. Para saan pa? Ngunit may isang bahagi sa kanya na nagsasabing kailangan niya itong gawin. Para tuluyan ng maisara ang aklat. Sa visiting area ng kulungan, isang makapal na salamin ang naghihiwalay sa kanila. Ang Ramon na nasa harap niya ngayon ay malayong-malayo na sa aroganteng lalaki na kanyang pinakasalan. Nakasuot ito ng orange na damit ng bilanggo. Payat, magulo ang buhok. At ang kanyang mga mata ay walang laman.
napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Kinuha niya ang telepono sa kanyang panig. Kinuha rin ni Marian ang sa kanya. "Marian," simula ni Ramon, ang boses ay basag. Salamat sa pagpunta." Hindi sumagot si Marian. Naghintay lang siya. "Wala akong ibang gustong sabihin kundi, patawarin mo ako," sabi ni Ramon. At doon na nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Alam kong wala akong karapatan. Alam kong sinira ko ang buhay mo. Naging sunod-sunuran ako kay Mommy. Natakot ako sa kanya. Pero kasalanan ko pa rin ang lahat. Naging duwag ako. At sa pagiging duwag ko, sinaktan ko ang nag-iisang tao na tunay na nagmahal sa akin." Humagulgol si Ramon. Isang iyak ng isang taong nawala na ang lahat. "Patawarin mo ako, Marian. Pakiusap. Patawarin mo ako." Pinanood lang ni Marian ang kanyang dating asawa, ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay hindi na galit. Hindi na rin pagkamuhi. Tanging isang malawak na awa. Huminga siya ng malalim. "Pinapatawad kita, Ramon." Napatingala si Ramon. Ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. "Pinapatawad kita," ulit ni Marian. Ang kanyang boses ay mahinahon at matatag. "Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para hindi ko na kailangang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Pinapatawad kita para pareho na tayong makalaya." Nakita ni Ramon ang katotohanan sa mga mata ni Marian. Ang pagpapatawad na ito ay hindi isang imbitasyon para bumalik. Ito ay isang pamamaalam, isang tuldok. "Salamat, Marian. Salamat," sabi na lang niya habang patuloy na umiiyak. Marahang ibinaba ni Marian ang telepono. Tumayo siya, hindi na lumingon pa at naglakad palabas ng kulungan. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena na natatanggal mula sa kanyang mga balikat. Paglabas niya, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Nag-aabang sa kanya sa labas si Liza na ngayon ay hindi na niya lang katulong sa kaso, kundi isang tunay na kaibigan. "Okay ka lang?" tanong ni Liza, may pag-aalala. Ngumiti si Marian. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. "Oo, ngayon, okay na talaga ako." Ilang buwan ang lumipas. Ibinenta ni Marian ang malaking bahay ng Villaverde Holdings at lahat ng mga ari-ari ang bumalik sa kanya. Kinuha niya lang ang sapat para sa isang bagong simula. Isang hapon, dinala niya si Liza sa isang maliit na commercial space sa Makati. "Anong ginagawa natin dito?" nagtatakang tanong ni Liza. Itinuro ni Marian ang isang bagong kabit na sign sa ibabaw ng glass door. Nakasulat dito, "De La Peña and Associates, New Beginnings." Nanlaki ang mga mata ni Liza. "Marian, ano to?" "Opisina natin," sabi ni Marian. Ang kanyang ngingiti ay puno ng pag-asa. "Isa kang mahusay na accountant. Ako, may alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Maraming mga babae dyan na katulad natin, na kailangan ng tulong para makabangon. Tutulungan natin sila." Niyakap ni Liza si Marian ng mahigpit. Pareho silang napaluha, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay mga luha ng kaligayahan at pasasalamat. Ang kanilang pagtatapos ay isa palang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang maliit na opisina ng De La Peña and Associates ay hindi na ganoon katahimik. Ang tunog ng telepono, ang pag-click ng mga keyboard at ang mahinang tawanan ni Marian at Liza ay pumupuno sa espasyo. Nagsimula sila sa wala. Ngunit ngayon, unti-unti na silang nakikilala bilang isang consulting firm na tumutulong sa mga maliliit na negosyante, lalo na sa mga kababaihan na ayusin ang kanilang pananalapi at tumayo sa sarili nilang mga paa. Isang hapon, habang abala si Marian sa pag-review ng isang business proposal para sa bago nilang kliyente, isang babaeng nais kumawala sa isang mapang-abusong business partnership
Pumasok si Liza sa kanyang opisina na may dalang 2 tasa ng kape. "Coffee break muna, boss," nakangiting sabi ni Liza. "Salamat, partner," sagot ni Marian. Tinatanggap ang tasa. Wala nang bakas ng takot sa mukha ni Liza. Napalitan na ito ng kumpiyansa at isang liwanag na nagmumula sa loob. Sila ay hindi lang magkasosyo sa negosyo. Sila ay mga kapatid na pinagbuklod ng unos. Tumawag nga pala si Attorney Cruz kanina, sabi ni Liza habang umuupo sa tapat ni Marian. Nangangamusta lang. Si Mateo na lang daw, hindi na attorney. Pagtatama ni Marian, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nitong mga nakaraang buwan, naging regular na ang pagtawag ni Mateo, hindi na tungkol sa kaso, kundi bilang isang kaibigan. Isang kaibigan na nag-aalala. "Aba, inaya ka na namang magkape, ano?" Tukso ni Liza, na mula ng bahagya si Marian. "Trabaho lang. May mga legal questions lang daw yung bago nating kliyente." Nagtawanan sila. Isang simple at masayang sandali. Isang bagay na akala ni Marian ay hindi na niya muling mararanasan pa. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Marian sa kanyang bagong apartment, isang maliit na condo unit na may magandang tanawin ng syudad, nadama niya ang isang pambihirang kapayapaan. Hindi ito ang malawak at malamig na mansyon ng mga Villa Verde. Ito ay masikip, simple, pero ito ay sa kanya. Bawat sulok, bawat gamit, ay pinili niya. Pinaghirapan niya. Nagtimpla siya ng 1 tasa ng mainit na tsaa at lumabas sa maliit na balkonahe. Ang mga ilaw ng Manila ay kumikislap sa ibaba na parang isang kumot ng mga bituin. Ang hangin ay sariwa. Naalala niya ang babaeng umiiyak sa loob ng kotse. 6 na buwan na ang nakalipas. Wasak, pagod, walang direksyon. Kung makikita lang ng babaeng iyon ang sarili niya ngayon, marahil ay hindi ito maniniwala. Hindi naging madali ang lahat. May mga gabi pa rin siyang binabangungot. May mga peklat sa kanyang puso na marahil ay hindi na tuluyang maghihilom. Ngunit natutunan niyang tanggapin ang mga peklat na yon. Hindi bilang simbolo ng kanyang kahinaan, kundi bilang paalala ng kanyang katatagan. Ang mga ito ang nagpatunay na dumaan siya sa isang matinding laban at nakalabas siyang buo. Kinabukasan, nagising siya bago pa man sumikat ang araw. Dinala niya ang kanyang tasa ng kape sa balkonahe at hinintay ang umaga. Dahan-dahan, ang kadiliman ay napalitan ng isang kulay kahel na guhit sa abot tanaw. Unti-unting lumitaw ang araw. Ang ginintuang sinag nito ay sumilip sa pagitan ng mga gusali. Binibigyan ng buhay at pag-asa ang natutulog na syudad. Pinanood ni Marian ang pagsikat ng araw sa Manila. Huminga siya ng malalim. Dinadama ang init ng kape sa kanyang mga kamay at ang malamig na simoy ng umaga sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang paghihiganti. Hindi rin ito ang pagkapanalo sa korte o ang pagbawi sa mga nawalang yaman. Ang tunay na kalayaan ay ang kapayapaan sa puso. Ang kakayahang tumayo sa sarili mong mga paa at harapin ang bagong araw nang walang takot. Ang pag-unawa na ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa pagmamahal ng iba, kundi sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay, payapa, at puno ng pasasalamat ng ngiti. Hindi pa tapos ang kanyang kwento. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. At sa pagharap niya sa bagong kabanatang ito, alam niyang handa na siya. Handa na siyang sumulat ng isang kwento na siya mismo ang may akda. Ang araw ay tuluyan ng sumikat at si Marian de la Peña ay naroon, nakatayo, nakangiti at buong buo. At Ceci,